Bakit kaya mahalaga ang awa? Ano ang ibang bagay na nakapaloob dito? Siya naman nating alamin sa bagay na ito. Paano kung may lumapit sa iyong pulubi at humihingi ng konting tulong o makakain? Ano ang gagawin mo? O kaya naman sa pagsakay mo sa isang punong-puno at masikip na bus, ay may makita kang buntis na hirap makahanap ng upuan. May awa ka bang mararamdaman? Ang awa o compassion is a feeling of deep sympathy and sorrow for another who is stricken by misfortune, accompanied by a strong desire to alleviate the suffering. Ayon sa siyensya, ang pagkakaroon ng awa o habag ay may malaking importansya at benepisyo sa taong nagkaawang gawa, pati na rin sa kinawaan niya. Mental and emotional well-being. Sinasabing nakatutulong ang pakiramdam na awa sa pagbaba ng stress at negative emotions ng isang tao. Ibig sabihin ay mas nakararamdam ng saya o kaligayahan ang taong naaawa sa kapwa. Social bonds and relationships. Ang pagiging maawain ay nakaka-contribute sa pagbuo ng social bond ng individuals and communities. Kapag ang isang tao ay maawain, nagbubunga ito ng sense of connection at tiwala sa relasyon. Psychological effects. Sa pag-aaral ni Dr. Stephen Tresecchia, isa sa author of Compassionomics, 40 seconds of compassion can be a powerful therapy, not only for the receiver of compassion, but for the giver too. At ito ay mahalaga lalo na sa healthcare sector dahil pinatatagal nito ang buhay. Iniibsan nito ang paglala ng karamdaman. Pinalalakas nito ang ating immune system at ibinabalik nito ang likas na proseso ng paghilom at paglago ng katawan. Altruism and pro-social behavior. Ayon pa sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng compassionate mindset ay nakatutulong sa pagkakaroon at magpapataas ng pro-social behavior, kung saan mas may tendency ang mga individual na tumulong sa iba at makilahok sa mga gawaing makabubuti sa nakararami. Conflict resolution and cooperation. Makababawas ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan kung matututong maawa ang isang tao. At sa ibang konteksto, ang compassion ay dapat nataglay ng isang leader upang makabuo ng isang conducive and collaborative workplace environment para sa kanyang mga empleyado. Ika nga nila, compassion is the glue that holds the world together. Ngunit, ano nga ba ang sinasabi sa Biblia tungkol sa halaga ng awa? Ang isang aral ni Kristo, awa. Matuto tayong maawa. Bakit po? Basahin natin sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 7. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Kapalaran pala yun. Pag marunong kang mahabag o maawa, kaaawaan ka rin ng Diyos. Yan ang aral sa atin. Gusto mong kaawaan ka ng Diyos, maawa ka rin. Alam nyo, napakalaking bagay ng awa, mga kapatid. Pagka naawa ang Diyos, ay nako, wala ka nang hihingin pa. Pag naawa siya sa'yo, paano siya maaawa? Kasi naaawa ka rin eh. Pag naaawa ka, maaawa rin ang Diyos sa'yo. Aral yan sa kapatiran. Ganito yan, mga kapatid. Pag nagbibigay ka, bibigyan ka rin ng Diyos. Pag nagpapatawad ka, papatawarin ka rin. Aral sa kapatirang sa Diyos yan. Sabi, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. At ang pag-ibig sa kapatiran, ayon sa kagustuhan ng Diyos, magpapatawad ka. Pag may pagmamahal ka, di ba yung asawa mo, mahal mo, pinapatawad mo nga eh. Yung anak mo, mahal mo, pinapatawad mo nga eh. Sa 6:14 ng Mateo, pakinggan nyo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat,
kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kaya mga kapatid, yung salita nila, yung kanilang kawikaan, for every action, there is always an equal and opposite reaction. Maihuhulog natin yon sa espiritual, mas maganda ang kahulugan. Sa bawat gagawin mong aksyon, may babalik na aksyon sa iyo galing sa Diyos. Naawa ka, aawaan ka niya. Ang Diyos po, hindi namimili ng kaawaan. Basta maawain ka, kakaawaan ka niya. Sabi ng Diyos kay Moises, maaawa ako. Basahin natin ang 9:15 ng Roma. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya nga, hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Ayon, sa Diyos na naaawa. Kaya hindi ka tumatakbo. Kaya hindi mo gusto. Pag gusto kang kaawaan ng Diyos, kakaawaan ka niya. Walang makaka-question dun eh. Karapatan ng Diyos yun. Di ba nga yung mga presidente, pag naawa sa bilanggo, papalayain. Di ba yung tinatawag na executive clemency? Yung clemency, awa yun eh, ang kahulugan nun eh. Kung yung mga presidente, mga ng Amerika, ng Pilipinas, pwedeng maawa. Ang Diyos pa hindi pwedeng maawa. Ang Diyos ang unang-unang may awa. Kaya kung tayo may awa, kakaawaan din tayo.